Welcome sa ating part 3. So dito sa part 3 natin, pagaganahin na natin yung ating countdown timer. So let's start. Ang una natin gagawin is papasok tayo sa JavaScript folder and then mag-create tayo ng bagong JavaScript file. Pangalanan natin siya as timer.js. Ngayon, balik tayo sa ating index. And then sa ibabaw nung script na kung saan tinawag yung initial.js, dagdag naman natin dito yung para sa timer natin. So save. So ngayon, balik tayo sa ating timer JavaScript file. Sa loob ng ating timer JavaScript, mag-create tayo ng function. So yung una na function natin, pangalanan natin siya as countdown. And then declare tayo ng seconds equals 10 para 10 seconds yung countdown niya. Pwede rin nating palitan yung 10 seconds na yan in the future. Pero for the meantime, para sa lecture purposes, let's start with 10 seconds. Then, lagay natin dito seconds text. And then, minutes text. Para sila yung magpo-provide ng display ng mga text natin. Ngayon, pwede tayong mag-declare ng another function which is yung mag-start ng counter natin. So, since ito ay countdown timer, lagay natin ay seconds. So, dalawang minus para palagi siyang magma-minus 1. And then, declare tayo ng if. Para sa display naman ito ng ating relo. So, halimbawa, naubos na yung oras ng minutes. Magsisimula yung counter natin sa 59. Okay, so I would suggest para makopya nyo yung code, ipopost nyo siya, tapos i-screenshot nyo siya. Okay. So ngayon, kapag na-declare na natin itong seconds text natin, dito sa ilalim natin, pwede tayong maglagay ng document.querySelector minutes dot inner text.
as minutes text. And then, copy na lang natin to para naman mag-display ng seconds. Okay. And then below that, pwede tayong maglagay ng angat natin to. Dito natin lagay. Ayan. Tapos dito tayo maglagay ng set interval. So, yung set interval, basically, siya yung taga-bilang natin. So, ang interval na ilalagay natin dyan ay 1,000 since ang default nito ay milliseconds. Okay? So, para tumakbo to, itong si countdown, copy natin to. Lagay natin siya dito sa ilalim ng initial natin. Semicolon, sig. Siya initial JavaScript. Uy, ayun, may undefined na nakalagay pero nagka-countdown tayo. So, punta tayo dito. And then, check natin kung saan tayo nagkamali. Kung saan ako nagkamali, ayan. Undefined din. Okay, so pwede tayong maglagay muna dito. Ayun. Okay. Next is minutes naman. Ayun na. Okay, so nilagyan natin ito para tumama yun. Kasi hindi niya ina-identify yung single na 0 digit. So, check nga natin. I want to show you something. Okay, so dito sa ilalim ng ating start counter, maglalagay ako ng console log. So, kahit itong part ito, kahit mo din na itong copy, ipapakita lang ako. And then, pakita natin itong seconds. Save natin. So, meron tayong 9 seconds. Tingnan natin console natin. So, ayan, no, nagbibilang siya, di ba? So, tingnan nyo pagdating ng 1, 0. Pagdating ng 0, meron ka makikitang gray na number dito. Ang ibig sabihin yan ay nagne-negative yung bilang nung stopwatch natin, nung relo natin. So, kailangan mag-declare tayo dito na kailangan huminto yung interval natin para hindi siya mag-negative. Kasi tatakbo yung oras. So, ang gagawin natin ngayon is dito sa ilalim ng ito,
Sa ilalim ng minutes na to, around line 16, pwede tayong maglagay ng clear interval. Pero ang gawin muna natin dito sa taas, mag-declare tayo ng tatawagin nating stopwatch. Na ang trabaho niya is ihinto yung pagtakbo ng oras para hindi siya mag-negative. So, itong clear interval, as you can see, siya ay built-in sa ating JavaScript. So, lagay natin dyan, clear interval, stopwatch, and then, lagay natin dito sa pinakailalim, stopwatch equals set interval, then save natin. So, ang gagawin nito, kapag naubos na yung oras, kapag nag-zero na siya, supposed to be dapat huminto yung ating relo. Tingnan natin. So, 1, ayun, 0. So, hindi na nagtuloy-tuloy. So, ayan. So, tama na yung relo natin. So, ngayon, ang goal natin sa future na video natin, gagawin natin kapag naubos yung oras mo, talo ka na sa laro. Game over, sabihin niya. Okay. Pero before we do that, lagyan naman natin to ng tinatawag na countdown type, na movement counter. Para meron tayong dalawang reason kung paano ka matatalo sa laro. Kasi alam na natin kung paano manalo kapag naubos mo yung baraha. Dito naman is kapag naubos yung moves ng ating player. Okay? So, para magawa natin yon, punta tayo sa ating index. So, habang tayo ay nasa index natin, akyat tayo dito sa gawing taas, and then dito sa part na to. So, ang gagawin natin dito is maglagay tayo ng ito. Kopyahin natin itong ating counter item. Hanggang saan ba siya? Hanggang dito. Ayan. So, ito hanggang ito. Copy natin yan. So, lagay natin siya sa ilalim itong line 15 natin. Pero dito, ayan, dito sa line 17 natin, lagay natin dyan move. Which is yan yung bilang kung gaano ilang moves yung pwede mong gawin. Sa ID natin, lagay natin mob. And then, dito, lagay natin mob-total. Kunwari, ang total moves natin ay 20 for the whole game. So, save natin. So, ayun na siya. Kaya lang, mukha siyang relo. Gawin natin itong colon, gawin natin slash. Save natin yan. So, ayan na. Okay. Pahintuin muna natin yung relo natin. Paano natin yan mapapahinto? Punta kayo sa initial, and then itong countdown, i-comment out nyo muna. Save natin. So, ayan, hindi na siya tatakbo palagi every time na i-restart natin yung game. Okay. So, now, meron na tayong, ayan, HTML na tayo ng movement natin. Ang kailangan naman natin gawin ngayon is mag-create ng JavaScript para dun sa move counter na tinatawag. So, punta tayo dito ulit sa JavaScript folder natin. And then, create tayo. Lagay natin movement.js. Okay. So, sa movement.js, ang gagamitin din natin dito ay yung pinangalanan natin na start counter. Di ba? Yung function rin na yan. Kasi ang gusto nating mangyari
is once na gumagana na yung game, kapag tinawag, kumbaga pag tinawag si function counter, dalawang bagay yung kaya niyang bilangin, which is yung moves tsaka yung oras. So dito, lagay natin let movement text. So ayan. And then movement plus. So yan. So increment siya, dumadagdag siya palagi. And then let's write movement text equals movement. Okay. So below that, let's create an if. So if movement is less than 10, movement text. So parang yung kanina lang din dun sa timer natin. Plus movement. Semicolon. And then below that, to display that document, that query selector, hash mob, that inner text. So inner text will change the display of the text, no? So tandaan nyo yun na kasi sasama ko sa quiz natin yun. Movement text, ayan. Okay? So save natin. And then what we need to do is we need to go to our global variable. And then above the card group, we should declare let movement equals 0. Save natin yan. So try natin. Oops, hindi gumana. So check natin sa ating index. Ayun, so wala pa yung movement. So sa ibabaw nitong timer natin, copy natin ito. And then sa ibabaw nung timer, lagay natin movement.js. So save natin. So try nga natin. Okay. Hindi binilang. Okay, let's see what's wrong. Okay. So, ang gusto nating mangyari, kapag nagbukas ng baraha, after niya magbukas ng cards, tsaka pa lang siya magsisimulang magbilang. So, kailangan pumunta tayo dun sa ating Discover Compare. And then, dito sa ilalim ng Compare Discovery, around line 16, ilagay natin si Start Counter. Ayan, para tatawagin niya. Save nga natin. Ayun. Okay, so kunwari naubos yung 20 moves, game over na, talo ka na. So ganyan yung gusto nating mangyari dyan. Okay, now, so we have these two. So we have our move counter, we have our timer. What we can now do is what would happen if maubos yung baraha. Ano yung lilitaw? So para magawa natin yun, pumunta tayo sa ating index. And then, sa ilalim ng ating table, around line 31, type natin itong mga ito. So, lagay natin dito, div class
div ID. We put in div ID feedback. And then class feedback. And then we close it. And then inside that div, we create another div which we'll call mode. Okay. And then inside it, we create a header 2, heading 2 that says very good. Yeah. So I believe it's Alt key 161 sa mga naka-Windows. Itong baliktad na exclamation point. And then below that, let's put in a button. Ayan. And then put an ID. Let's call it restart, which is our restart button. Let's do a class restart, and then let's put it inside a restart. Yan. Okay, save. Ayun, dun siya lumitaw. So, CSS natin yan. Search lang natin. Window. Ano yun? Upside down. Question mark. Windows. So, ito daw ay Alt 168. So, yun daw sa mga naka-Windows. Okay. So, ngayon, pupunta tayo sa ating CSS. So, CSS. Ayan. So, dito tayo maglagay sa baba. Okay. So, meron tayong kailangan gawin para maging invisible ito. Pero ihuhuli ko na yon. Uunahin ko muna yung mga part na kung paano natin mapapaganda muna yung itsura nitong display natin ito. So, unahin natin yan. Lagay natin dot mode. And then, lagay natin background. Let's put in white. Padding. 3 rem. 3 rem. Close ko to Yan. So, angat ko na ganyan. 1 rem. Margin. Auto. Text align. Center. Display. Flex. Flex direction. Mobile. Column, syempre. Align item. Center. Justify content. Let's do a space between. Border radius. 10 pixels. And then let's do a back shadow. Let's do a 1 pixel. Another 1. 3 pixel. RGBA 0.25. Comma dun sa dulo. 4 pixel. 4 pixel. 10 pixel. RGBA 0.2. Save. So, ayun na siya. Next one, yung H2 natin na very good. Lagay natin that mode. Space H2.
And then color, let's choose bar orange. Save. Ayun na siya. And then font family, bar, font display, oops. Save. Then let's put a margin, 0. Save natin yan. Okay, and then dot mode, P. So guys, kapag kung mabilis ako, ang gagawin niyo, ipopost nyo lang yung video, no? Kasi screenshot nyo yung yung code. Yan. Rem, save. And then, let's do our buttons. Mode, button, margin, 3 rem, 0. Save. So now, let's edit our buttons. That button. Cursor, pointer. Border, 0. Background image. Background image natin, bar, gradient. Padding, 0.75. Rem, 4 rem. Border radius, 5 rem. Color, white. Font family, bar, font display, save. Font weight, 600. Text transform, uppercase. Font size, 1.5 rem. Line height, 1. Transition, 0.3 seconds. Save. Let's do a hover. Button, hover, and then button, focus. Opacity, 0.9. And then outline, 0. Save. Okay. And then dot mode, and then space, dot restart. So guys, make sure you put a space dito sa may restart, no? And then color,
bar, hot pink, background, transparent, border, 0, at natin, text transform, capitalize, font family, bar, font display, save, font size, 1 rem, margin, 0, okay. Then, after nating magawa ito, panik tayo sa gawing taas. Okay, panik tayo rito sa dulo sa taas. Lagay natin dito, position, relative. Save. Okay, now dito naman sa ibabaw ng mode. Ito. Wait lang ah. Yan dito, sa ibabaw niyan. Lagay natin dito. Wait lang, double check ko lang yung code ko. Back shadow. Okay. So, walang tuldok dapat tong button na to. Save. Okay. Sige, yan. So, dito naman, lagay natin dot feedback. Sa ibabaw ng mode, ano? Feedback, display, none. Save. Ayun, nawala na. So, comment out ko nga muna. Yan. Para lang makita. Position, absolute, top, 0, bottom, 0, left, 0, right, 0, background image, bar, gradient, save. Yun na, babago na. And then, that feedback, that visible,
display, flex, save. Okay. Hmm. Ayun. So, walang space pala to. Ayan na siya. Check nga natin. Ayan, no? Ayan yung hover niya. Ayan. So, ayan. Sabi ko na eh. Okay. So, ngayon, tanggalin na natin to. Save. Ayun na siya. So, lilitaw lang yan kapag natapos natin yung laro. Okay. So, ngayon, mm, gawin na natin yan. Yung kapag naubos yung baraha, ano yung mangyayari? O sige. So, ang una natin kailangan gawin, kailangan muna natin mag-create ng bagong JavaScript file. So, dito sa folder natin, lagay natin dito finish.js. Ayan. So, kailangan lagay din natin yan sa index, syempre. So, dito sa ilalim ng timer natin, paste natin dito, finish. Yan. So, save. So, ngayon, lamnan natin yung finish.js natin. Okay, ang ilalagay natin dito is function na nagsasabing tapos na yung laro, wala nang baraha. Okay, so finish. And then, lagay natin dito document dot query selector hash feedback. Yan yung kanina, yung nawawala. Okay. And then, dot class list dot add. Lagay natin siya sa visible. Visible. Yan. So, save natin. Okay. So, now we have that. So, what we can do next is okay. What we can do next is we need to ayun, umuubo yung aso. Wait lang. Punta tayo ngayon dito sa loob ng ating initial. Punta kayo ng initial. Hanapin nyo yun, yung initial JavaScript. Ayan, punta kayo ngayon dyan. So, ngayon, ang gagawin natin sa initial JavaScript natin, ilalagay natin dito. Gagawin natin tong function. So, function, initial, okay. So, ganyan na ngayon yan. So, kuhanin nyo ngayon to. Yan. Cut nyo yan. Lagay nyo yan sa loob. So, ngayon, dito sa baba, lalagay natin initial, and then, ayan. Okay. So, ang gagawin kasi natin dyan is, pag halimbawa, pag nirestart natin yung game, pag pinindot natin yung button na ginawa natin kanina,
ang mangyayari sa kanya, magre-restart yung game. So, mag-i-initialize siya ulit. Okay. So, ngayon, what's supposed to happen is, halimbawa, dalawa na lang barahay eh. Kumbaga, ano yung mangyayari. So, nakagawa na tayo ng function initial natin. So, kailangan pati yung movement nare-restart. So, punta tayo dun sa global. Kunin natin to. Then, ilagay natin to sa initial. Lagay natin siya sa ibabaw nitong si distribute card. Para magsi-zero to. Magbabalik to sa zero. Kasi pag halimbawa nag-initialize tayo, sige, comment ko muna to para makita nyo mamaya. Ayan. Okay. Next thing is we can create a document query selector dito so that we can create an add event listener. So, ang gusto nating mangyari, kapag kinlik natin yung restart button, pupunta siya dun sa, ayan, mag-trigger yung initial na yan. So, restart. Then, lagay natin add event listener. Then, lagay natin dito, click, tapos comma, initial, semicolon, save. Okay. Now, ang gusto nating mangyari is yun nga, kapag dalawa na lang yung baraha. So, saan ba nangyayari yan? Yung kapag dalawa na lang yung baraha natin. Nangyayari yan dito sa loob ng ating discover, compare. Okay. Yan. Discover, compare. So, si discover, compare kasi ang sa mga ginagawa niya is yun nga, yung pag binubuksan niya yung baraha. Pag nakabukas yung baraha, kumbaga parang kapag dalawa na lang yung baraha natin, kapag ubos na yung baraha, malalaman ng JavaScript natin. And then yun, dilitaw yung very good yung kanina. So dito declare natin let pending cards. So yung pending cards, yun yung tawag natin dun sa mga baraha na yan, pending. Kumbaga yung huling bubuksan. Okay. So dito sa ilalim ng start counter natin, dun natin siya lagay. So let si pending cards is equal to, kopyahin natin to. Yan, document query selector. Ayan, so paste natin dito. And then, palitan natin tong pending card, ay discovered, lagyan natin dito card. Ayan, pending cards. So, ginawa natin siyang card. Tapos, lagyan natin dito ng if. So, if, ayan, kung ang baraha natin ay, ayan, kung yung pending cards natin, lagyan natin dot length ay 0, ayan, ang mangyayari, pupunta siya dun kay finish. Yan, save. Okay, so check natin ha. So, punta nga tayo sa global. Bawasan ko lang yung baraha. Save natin. Check. Ayun, yung sinasabi ko. So, pag nag-restart, uy, wala pang nangyayari. No? Sige, wait lang. Okay. Pero ang bilis nung kanini. Sige, ganito muna. Punta nga tayo dito ulit sa Discover Compare. Ayan. Lagyan natin ngayon itong si finish. Lagyan natin to ng set timeout. Parang yung ginagawa natin to dun sa ano eh. Dun sa tawag dito.
Yung sa animation ng ano, yung